Sa ibang balita, dumalo sa plenary debate ng Senado si Acting Health Secretary Janet Garin para sa budget ng Department of Health sa 2015. Dito nakipag-usap si Garin sa mga senador sa kabila ng issue kaugnay ng pagbisita niya sa Caballo Island kung saan naka-quarantine ang mga peacekeepers dahil sa kinatatakutang Ebola virus. Samantala, aprobado na rin ng plenaryo ang budget ng DOH. Narito ulat ni Sam Ramirez. Sa kabila ng pagkabahala ng ilang mga mambabata sa pagpunta ni Acting Health Secretary Janet Garin sa Senado, present kanina si Garin para sa budget debates ng Department of Health. Matatanda ang nagtungo si Garin kasama si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Catapang Jr. sa Caballo Island kung saan kasalukuyang tumutuloy ang may mahigit 100 na UN peacekeepers mula Liberia, isa sa mga lugar na matinding apektado ng nakamamatay na Ebola virus. It's an opportunity for all of us to clear nga yung ilang mga misconceptions. So I believe that issue has already been resolved last week, so wala namang pong problema. Walang suot na protective gear o di kaya mask o gloves ang kalihim. Wala namang katakot-takot na nakipagbeso at kamay pa sila Senators Bongbong Marcos at Bam Aquino, habang kinausap naman siya ng malapitan nila Senators Teofisto Gingon III at Cheese Escudero. Paliwanag ni Garin, natutunaan niya siya mula sa kanyang pagbisita sa Caballo Island at sinabing hindi na niya ito uulitin, liban na lamang kung kinakailangan talaga siyang bumalik. Kung may problema, we can go there if there are problems to be solved. But as of now, wala naman. Wala naman. In place na yung protocol and the communication. Sa mismong debate kung saan in-interpellate ni Acting Minority Floor Leader Tito Soto si Ginggona, ang principal sponsor para sa naturang budget, kinuwestiyon ni Soto kung bakit maliit lamang ang alokasyon para sa pagpapalawig ng mga proyekto at programa para sa mga persons with disabilities na nasa 1.3 billion pesos lang ang pondo. Kabilang rin sa mga pinuna ni Soto ang kakulangan din ng budget para sa mga rehabilitation centers ng DOH na nasa 643 million pesos lamang. Isa sa mga naging suwestyon ni Soto, tanggalin na lamang ang budget para sa family planning commodities na aabot sa 1.025 billion pesos. The Department of Health is awaiting the FDA certification. That's why even for this year, 2014, they have not purchased. They have not purchased yet. Perhaps we can make that as part of the budget or part of the records of the Senate or the budget of the Department of Health. That if we do not get the certification, we remove the entire budget for those commodities that cannot be certified by the FDA. Matatanda ang mariing tinutulan ni Soto ang pagsasabatas ng reproductive health law noong ito'y binabalangkas pa lamang sa Kongreso. Hindi naman naiwasang maungkat din ang iba't ibang issue na kinasasangkutan ni Health Secretary on Leave Enrique Ona, kabilang ng isinagawang procurement noong 2012 para sa PCV vaccines na nagkakahalaga ng 800 million pesos. Ayon kay Finance Committee Chairman Cheese Escudero, maaaring magresulta ito sa pagtapyas ng budget ng DOH o di kaya naman ay maipagpaliban ang paglusot nito sa plenaryo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.